At yung kahapon, na pinakita natin video na nangyari sa Dasmariñas, Cavite. Sa Dasmariñas, Cavite nangyari, mga kaibigan, pumapasok pa sa compound. Bakit? Kasi meron silang pagtutularan. Pagka inabuso, halimbawa, kamukha yung hayop na kabayong yan, mga kaibigan, ang tendency ng mga walang yan tao, kapag kaho yan may nagawang katarantaduhan, pagkatapos nalusutan nila, hindi sila napanagot sa katarantaduhan na kanilang ginawa. Uulit at uulit yan. Kumbaga sa droga yan, pataas ng pataas ang dosage niyan, mga kaibigan. Kaya yan small time yan, si Norman Mangusin. Hanggang sa madiscover niya itong scam. Na panloloko sa publiko. Alin, kundi yan nahuli, tuloy-tuloy yan, ligayan niya mga yan. Ang daming lolokohin yan. Mga kaibigan. So, paano gagawin natin dito, mga kaibigan, sa ating gobyerno? Bakit ganon? Ano ba ang talaga, pagpapatupad ng... Huwag nyo na ipatupad yung batas. Mabuti pa, wala na lang tayong batas. Ang hirap, sa sariling bansa mo, yung mamamayan, hindi pa lumalabag sa batas kinakasuhan ka na gagawang ka ng kaso. At tinan mo yung sa PNP 6 point, mga kaibigan, pagka daw walang yung quarantine pass, babae, siyempre nagmamaneho, babae ng sasakyan, bobolahin ng pulis, medyo patatagalin ang kwentuhan. Tapos mauwi sa kukunin yung address. Yung pala, pupuntahan sa bahay at dadalhan ng quarantine pass. Kapalit ng sex. Ayan. Imbestiga. Tapos sabi raw ni Gamboa, mga kaibigan, kailangan lumutang yung mga biktima. At para sila ay magsampa ng ang tawag nito, formal na reklamo. Paano pa lalabas yung mga tao? Matatakot na yan. Mag-aaksaya lang sila ng panahon. Hindi ba? Tapos ang kakampihan, yung pulis. O kaya, kunwarian lang yung kaso. Ito na lang Nung isang araw, may nag-comment. Ang sabi niya, dapat, kapag ka mga pulis, gumawa ng kabuktutan, dapat doble ang parusa. Dapat daw gumawa ng batas na ganon. Ang sabi ko, meron na. Hindi lang ginagamit. Example, yun yung planting of evidence. Mga kaibigan, yung pagtatanim ng ebidensya ng pulis. Pag ito ginawa ng otoridad, may batas yan. Matindi ang parusa. At mas mataas ang kaso. Di ba? May antas yung kaso di ba? Halimbawa, ang parusa sa droga, doble lagi yun. Basta planting of evidence, kaya yan droga, kaya yan armas, doble yan, may batas yan. Kapag ka nagplanting ka ng ebidensya, tinaniman mo ng ebidensya, kamukha nung lumalabas na
na sa investigasyon ng NBI doon sa pinatay na dating sundalo na lumabag sa quarantine protocol. Tapos sinasabi may baril, wala namang baril, sabi ng NBI. Planting of evidence yun. Mabigat yun. Kung ang kaso mo doble lagi. Nakalagay sa batas yun Hindi ko lang di-discuss ngayon yung batas na yun sapagkat nakalimutan ko Pwede kong hanapin ulit yun. Nabasa ko yung batas na yun. Doble ang parusa. Ito, tignan ninyo. Lahat ng mga nahuling pulis sa kampanya ng kontra illegal drugs. Diyan sa Muntinlupa, natatandaan nyo ba yung magka-live-in na si Eliasar pa nakaupong NCRPO chief. Nilusob yung Muntinlupa Police Station ng mga taga-NCRPO para damputin yung po mga walang hiyang pulis doon sa Muntinlupa na ang trabaho mag-frame up ng mga biktima. At pagpalagay mo ng totoo pa, talagang ang pakay nila magnakaw. Parang ito yung nakasulat sa Biblia na magiging ugali ng tao, ng mga walang hiyang tao, na sinasabi. Ganito yun, kawalang hiya. Para mapagnakawan nila yung mga tao. Makuna nila ng salapi. Ano yun? Natatandaan ninyo yun doon sa Muntinlupa. Hinuli sila. Pinasok yung bahay nila. Pagkatapos, yung mga ari-arian doon sa loob ng bahay, kinuha ng mga pulis na walang kaugnayan sa droga. Yung mga appliances, kinuha. Pagkatapos, pinakawalan yung lalaki para humanap ng pantubos doon sa babae. Parang ransom. Ang katulad nun, ganun yung kidnapping Lalo na kung yung inaresto nila, ilang araw nang nasa custody nila, hindi naman nila kinakasuhan. Mga kaibigan, kasi may batas din yun, kung hanggang ilang oras mo lang pwedeng i-detain ng tao for questioning, for investigation, at kung wala kang maisasampang kaso, kailangan mo siyang palayain. Depende sa gravity ng kaso kung ang diferensya ng oras. Mga kaibigan, pag mababang kaso, mga 36 hours, ganyan. Kailangan makasuhan mo within 36 hours. Dahil pag hindi, palayain mo. Pagka hindi mo ginawa yun, arbitrary detention yun. Dinidetain mo ang isang tao ng labag sa kanyang karapatan. Mga kaibigan. At ano katumbas nun? Kidnapping yun. O yun, ilang araw nang nakakulong under custody nila. Tinatago nila. Pagkatapos, yung lalaki nagsumbong sa NCRPO. Kaya nagpunta ang mga pulis doon. Nakita yung mga gamit niya nasa sasakyan pa Kaya nila pinakawala yung lalaki para makapag-raise ng amount na hinihingi nila. Kunyari, nakipagtawaran yung tao pero nakapagsumbong na pala. Ano tawag mo ron? Di ba kidnap o ransom yun? Ito ang hindi nyo napansin. Pagka-pulis, ngayon, ang gumawa ng krimen, mabigat na krimen yun, kidnapping yun Yung arbitrary detention, kapatid ng kidnapping yun. Yun, hindi na arbitrary detention Kidnapping na talaga
humihingi ka ng ransom eh. Kapalit ng kalayaan nun eh. Hindi naman piyansa ang hinihingi mo eh. Ha? Ransom ang hinihingi mo. Nangyari din yan sa Maynila. Pero ano mga naging kaso nila? Robbery, extortion daw. Downgraded pagka-pulis. Samantalang ang batas, kapag ka ginawang ka ng kaso na hindi mo naman ginagawa at idinimanda ka, mabigat ang kaso. Halimbawa, planting of evidence. Kasi yung ginawa mo ron, kinikidnap mo yung tao, pwede nang lumabas na talagang wala siyang kasalanan kahit na totoo pang may nahuli kayong droga. Mga kaibigan, kung talagang may nahuli kang droga, bakit kailangan mong patagalin? Di ba? Ayan. Dina-downgrade sa robbery extortion, pero doble dapat yun ang kaso nun. Lalo na kidnapping, tapos robbery extortion, sasabihin ninyong kaso. Kidnapping yun eh. Di ba? Yung arbitrary, katumbas ng kidnapping, pareho yun. Mga kaibigan, pareho ng gravity ang kaso nun. Si Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Bakit ho natin sinasabi ito ngayon? Kasi ang pinag-uusapan natin yung ginawang pinakawalan ng mga pulis. Yung pong nahuli nilang mga inchik na nag-o-operate ng underground hospital. Napakaraming kaso nun. Una, malpractice yun kasi medical malpractice yan. Sapagkat hindi ka authorized wala kayong authority manggamot. Tapos yung mga gamot ninyo ay walang mga approval ng mga ahensya ng gobyerno natin. At yung paglabag sa bayanihan, Heal as One Act. Hindi still as one, Yung mga protocol na ipinatutupad. Ang daming batas, di ba? Nagkakalat ng panganib sa lipunan. Alam nyo, sabi nitong si Guevara, sabi niya, yun daw 2 inchik, yung Chinese nationals, should have been brought to the inquest prosecutor instead of being released. Dapat anya ay dinala yung mga hayop, hayop. Insik insik pala to, hindi pala insik. Dinala sa piskal. Imbes na pinakawalan, kinasuhan sa piskalya. Mga kaibigan, pinagharap ng kaso sa piskalya. Yun ang sabi niya. Pero ano mapapansin nyo? Wala siyang sinasabi
doon sa ginawa ng mga pulis na pagpapakawala doon sa mga suspect. Ano, walang kaso yun. Grab yun. Ombudsman yun. Pero mas magaling kung ang DOJ sana dapat ang magkakaso sa mga pulis. Pero wala eh. Ano yan? Gagana ba moto proprio ng ombudsman? Pagaganahin ba yan sa mga pulis? Di ba liwanag niyan? Pinakawalan eh. Bakit yun lang mga sinasabi ninyo? O ngayon, hahanapin daw yun. Hanapin nyo. Kailan nyo makikita? Sino maghahanap? Di ba? NBI. Ewan natin kung makita. Pero ang tanong, ano gagawin nyo? Dun sa krimen naman na ginawa ng pulis. Huli nyo na, bakit nyo pinakawalan? Di ba? O, yan. Tinatanong lang natin, ano po. Ito naman ngayon ang babasahin natin, yung post ni Roland Sanchez, NBI. Ito pakinggan nyo. Tungkol dun sa human trafficking na sinasabi ng NBI na meron siyang warrant of arrest. 2006 yata ito eh. Nangyari. Itong kawalanghiyaan nito, mga kaibigan, to si Norman Caballo. Kahapon, napakinggan ninyo si Ian Gasa, di ba? Yung scammer din na, ano yun inaamin niya naman scammer siya. Pero ngayon, nakasuhan nga yan eh. Ang ginagawa niya ngayon, binibisto niya itong mga scammer. Kasama na ito, si Mangusin. Mabuti, meron nakapagpapaliwanag ng modus na ganon. Kasi sila nakakaalam niyan eh. Sabi nga sa kasabihan, it takes one to know one. Diba? O parang sa pulis, it takes a thief to catch a thief. Hindi ba? O. Ito ang sabi ho dito ni Mr. Roland Sanchez sa kanyang post na aking ipinost din. My heart was filled with rage and anger after reading the NBI investigation report involving Norman Mangusin et al. May mga kasabwat where he and his cohorts were issued warrant of arrest for recruiting and trafficking of 6 Filipino women in Egypt back in 2006. Sipin ninyo yan. Nagpadala siya ng nag-recruit, mga babae, 6, pinadala sa Egypt. Ano nangyari sa Egypt? Tutuloy ko lang pagbasa. Ang sabi niya, once this horrific case is made public, pag ito raw na isa publiko na itong kasong ito, mga kaibigan, na kinasasangkutan ni Norman Mangusing, I'm not sure how the general public would react. Itong nagsusulat na nag-post nito, siya mismo galit na galit siya. Nung mabasa niya yung pangyayari dun sa kasong yun, na nagsasangkot kay Caballo sa human trafficking, na nag-recruit, pinadala nila 6 na babae sa Egypt. Ang sabi, hindi ko alam kung paano kayo magre-react Sabi niya, ang publiko, including the believers, kasama na itong mga
naniniwala kay Mangusin, sabi niya, na nagpapakilalang FLM. On the inhuman and dastardly acts he committed against these helpless women who were sold like commodities to Ukrainians, Russians, Moldovians, and Kenyans. Naku, sipin ninyo, ibinenta sa kung kani-kanino lahi itong mga Pilipina. Ang sabi, who used and abused them days and nights. Walang puknat kung paano po ginagahasa at pinagsamantalahan yung 6 na kababaihang nirecruit at ipinadala nitong si dinadakila ng mga gunggong na ginagamit pang parabang holy water. Ang gusto niya mangyari sa mga pinakikita niyang video na kunyari namimigay. Alin, para malinis ka dun sa kahayupang ginawa mo laban sa mga Pilipinong isinadlak mo sa kahayupan. Mga kaibigan, from Mondays to Sunday, 7-Eleven. Parang convenience store ito, 24/7. Pinagpapasasaan yung mga babae. Over an extended period of time. I don't know how Norman Mangusin and his co-accused would live and deal with the physical, mental and emotional pain from a sexual trauma suffered by their victims from the hands of sex-starved customers. Sayang, wala dito itong si convicted fugitive Eli Soriano. Ikuyukot. Mga kaibigan, para aking irekomenda na maranasan sana ni Norman Caballo kung gaano kasakit ang ginawa niyang kahayupan laban sa 6 na kababaihang isinadlak niya para pagsamantalahan ng mga dayuhan itong ating mga kababaihan. Irerekomenda kong isama sa selda si Eli Cuyucot Soriano dito kay Norman Caballo para kanyang maranasan yung dinanas din ng biktima ni Eli Soriano na nagngangalang Daniel Beridiano, na inoros niya sa puwet, mga kaibigan. At yun ay iparanas din kay Norman Mangusin habang siya ay nasa selda. Kaso wala Nagtatago si Eli Cuyucot Soriano. So, ano ngayon ang masasabi nitong si Eli Cuyucot Soriano sa kwentong ito ng kahayupan na ginawa ni Norman Mangusin sa 6 na Pilipinang biktima niya? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Bakit naman nasadlak naman ngayon si Norman Mangusing dyan sa ano tawag mo rito? Sa bilangguan. Unang-una,
Hindi siya dapat lumantad, di ba? Dahil may mga kaso kang ganyan. Ipinahamak siya ng kanyang kayabangan. Kaya tawag din natin sa kanya, dito rin siya nabansagan natin na Mr. Kengkoy.